Hello, good day. Today po is papakita ko sa inyo kung paano tayo magse-set up. So click lang po natin itong link. Then ito po, click natin yung make a copy. Then wait lang po natin mag-load. So kapag nag-error po yan, ibig sabihin po is full yung G drive natin. So ito na po yung copy natin. So wait lang po natin mag-load. Then may lalabas po dyan na ito yung kulay yellow sa taas. So click po natin dyan yung allow access. Ayan. Click lang po natin yan. Then may lalabas rin po ditong activation code. So pag lumabas po yan, ito po. Click lang po natin sa labas, no? So wag po tayo mag-o-okay na para ma-check natin yung file. Then punta tayo dito sa QR generator. So set up po muna natin QR generator. Click po natin yan. Then may lalabas na authorization required. Click OK. Then lalabas po yung email natin dyan. Click lang po natin yung email. Tapos click advance po. Tapos click go to attendance tracker. Click po natin yan. Tapos select all. Then click continue. So after po nyan is makakapag-generate na po tayo ng QR code ng mga student natin. No? So naka-drop down naman po yan. No? Automatic lalabas yung mga pangalan nila. So pag mag-generate tayo, click lang natin yung pangalan. Pero dapat po is naka-setup na po yung student name. No? So i-input po muna natin yung mga student name dito sa student list para lumabas siya rito sa QR generator. Then pwede na tayo mag-generate. Click natin yung generate. Then mapupunta po yan dito sa QR list. Automatic po siya dyan. Yan. Automatic pong lalabas yung pangalan and yan yung QR code. So ipiprint na lang po natin ito. So click ulit po natin. Mag-generate po ulit tayo. Click generate lang, then mapupunta na po sa QR list. So ngayon naman po is isa-set up naman natin yung ating QR scanner. So punta tayo dito sa extension, then app script. Click natin mag-load, tapos click natin dito sa may index.html. So click natin yan. So wait lang natin mag-load. Pag lumabas na po yung mga nakasulat dyan, click natin yung deploy dito sa taas. Click new deployment. Tapos piliin natin dito sa setting icon is web app. So click natin yung web app. Tapos click natin yung email natin. Tapos set natin sa anyone. Then click deploy. So ito po, may authorization po ulit dyan. No? Sa umpisa lang naman po to. After po nito is wala na pong ganitong setup. So hintayin lang po natin lumabas yung authorization. Ito po. So click lang natin yan. Tapos click yung email natin. Click advance. Click go to attendance tracker. Tapos click allow. After po nyan, may lalabas pong link. Isa-save po natin tong link na to. No? So kopyahin natin yung link na to. Tapos isend natin sa phone natin. No? Ito yung magiging QR scanner natin. No? So every time na mag-i-scan tayo is ipipaste natin tong link sa browser. No? So ganun lang po. Dapat nakasave yung link na yan. So ganun lang po i-set up. Then after po nito ay ituturo ko naman po kung paano natin ito gagamitin yung ating QR attendance tracker. No? So salamat po.